So mga babae po kasi, mayroon po kasi ako nakitang video dito. Galing po ito sa Pinoy Streamline. Itong Pinoy Streamline po kasi na to na YouTube channel, ito po ay talagang pro DDS talaga ito. At meron po ako nakita kasi dito mga kababayan na pinatulan ni Ka Eric Celis yung mga akusasyon sa kanya na siya ay peking NPA. Alam naman po natin mga kababayan na merong issue si Ka Eric Celis na siya po ay sinasabing isang peking komunista. Ang totoong katauhan talaga ni Ka Eric Celis, siya po ay dati pong tauhan po dito po sa Iloilo at sangkot po sa droga. At nung naisama nga po si Ka Eric Celis sa drug matrix nga po ni Digong, ang ginawa nga ni Ka Eric Celis, bigla siyang nag-iba ng tono. NPA na raw po siya. At siya raw po ay nagbalik loob. So ngayon, sinagot ito ni Ka Eric Celis. So panoorin natin tong video na to na napagsagot nga po ni Ka Eric Celis na nabanggit niya pa dito si Kasamanwa Teyatan. Okay. Napikon si Ka Eric Celis kay Teyatan. Nakababayan din po natin sa Iloilo. So ito, panoorin natin to. Sige. Kami pakilapagtawagin niya kung peking NPA, peking kadre. Para mga engot, peking NPA daw. Bahala ng taong bayan. Ang yung peking NPA na yan, just to be clear, no, yung chismis na yan, nanggaling yan sa Vera Files na CIA operation yan. Na ang nagsabi niyan ay si Jobert Pahilga na CPP, NPA, NDF, operatiba hanggang ngayon. Yes. Na sino pa ba mga nagpapakalat na peke Sila si Eric? Ate Teyatan, hindi siya nagpapakalat kasi nakasama ko talaga siya. Kung sino man to si Teyatan, wala pa akong pakialam sa'yo, mag-vlog ka, wala pa kami pakialam. Yung peke sa kanya, yung profile picture niya. Okay, kung sino ka man, Yun ang sabi sa akin, yun yung message sa akin. bahala ka sa buhay mo. Kami po ay naglilingkod sa mamamayan, hindi para sa inyo. Each of us will have different perceptions about us, pero kapag kami po tinanggap ng taong bayan, dahil alam nila kung anong tama at hindi, ano ang totoo at hindi, wala na po kami magagawa. Pag tinawag nyo kami mga peke, mga red taggers, let the people be the judge. Tsaka itong mga ito kasi some of them are bloggers of, let's say, the speaker, no? Yeah. They're in the payroll of the speaker. Totoo But yan. what we would like to say is, so go ahead, do your job. Yeah. Okay lang yan, no? Kailangan nyo maghanap buhay, whatever. Pero pagdating sa CPP, wag tayong mag-away dito, no? Kasi pag nag-iimbento kayo ng kwento tungkol kay Eric, you're undermining his message, and he comes very well vetted by the AFP themselves and the Security and Intelligence Cluster. So mag-away tayo sa ibang bagay pero wag dito. Pagdating sa CPP, kung talagang mahal ninyo ang Pilipinas, tapusin na natin ito. Okay. Daming alam, no? Ang dami nila sinabi pero puro katangahan. So ngayon, nasaktan natin si Ka Eric kasi totoo. Natawa ko sa comment eh. So mga kababayan kasi, una, ang dami sinabi eh. Una, good job Teyatan. Kasi pinatulang ka ni Ka Eric. Okay. And then, ang sabi ngayon ni Lorraine Badoy, di ba, na ito daw pong nagpaparatang kay Ka Eric na peking kadre, ito daw po ay mga vlogger daw po ni Martin Romualdez na binabayaran. Okay. So, ito lang no. Okay. Kasi naparatangan na rin po ako ng ganyan eh, na ako daw po ay binabayaran daw po ni Martin Romualdez. Well, mga kababayan, kasi ito lang no. Kung meron kayong papakitang ebidensya na ako po ay tumanggap ng pera kay Martin Romualdez para gumawa ng content, titigil po ako sa pagbablog. Kasi wala naman po talaga, Diyos ko naman. And then si Teyatan, kausap ko kanina si Teyatan, tinawanan lang tong video na to eh. Tinawanan lang ni Teyatan yan eh. Sabi niya nga, hindi niya nga alam to eh. Kung hindi ko pa pinasa sa kanya yung video, hindi niya pa malalaman eh. So yun, ang dami niya sinabi, no? So ngayon, sabi nga ni Ka Eric at saka ni Badoy, mag-away na raw po tayo sa lahat, wag lang daw po sa CPP, NPA, sabi niya. So yes, agree. Ang problema naman kasi sa inyo, pati naman kasi presidente binababoy ninyo. Di ba? Pati presidente kasi binababoy ninyo. Okay na yan, gawin ninyo yung trip ninyo, kahit na medyo OA na kayo, okay lang yan. Pero, pati presidente kasi binababoy nila, kaya doon po sila talaga nasisita. So, hindi lang po nakakaalam, si Ka Eric Celis po kasi, ang binabanggit kasi ni Ka Eric Celis, ang nagpakalat daw po talaga ng balita na yan is Vera Files. Actually, Vera Files nga po yung naglabas ng article, pero meron silang source. Kita mo kung paano sila manloko, di ba? Kasi kung Vera Files lang yung naglabas at wala silang source, medyo magtataka ka. Yun nga lang, ang ginawa kasi ng Vera Files,
naglabas ng article at meron silang source. Ito nga po si Pahilga. Yung apelyido eh. Ano bang pangalan ng Pahilga na yan? Pahilga. Ano bang pangalan? Jobert Pahilga, no? Jobert Pahilga. Kung di ko nakakamali. Yan. So, hindi katulad kasi ng ginawa ni Ka Eric. Si Ka Eric kasi, sinabi niya na meron siyang source, pero hindi niya naman mapangalanan. Pero itong Vera Files, naglabas ng article, pero merong source. Ito nga po si Jobert Pahilga. At ito si Jobert Pahilga po, siya po ay yung kaklase, kababata, kaibigan mismo ni Ka Eric Celis. At hindi lang naman kasi Vera Files ang nagbanggit. Kita mo na pa kasi sinungaling, di ba? Hindi lang naman kasi Vera Files ang nagbanggit na isa siyang peke. Pati rin mismo yung spokesperson mismo ng NPA. Sinungaling. Sinungaling eh. Sige, ito. Oh. So, hindi lang po nakakaalam na content ko na ito, pero sige, basahin ulit natin. No? Sabi dito, no? It began in November 2020 when Celis accused Pahilga as a recruiter of the CPP, NPA, NDF. So ito na, nag-red tag na naman sila. Well, si Jobert Pahilga, abogado ito ng human rights. Yan. So isa rin po siyang aktivista. Pero ang ginawa nga ni Ka Eric doon, lahat na lang po kasi ng komunista para sa kanya is rebelde. Ayan po kasi tinanim po na ideology po ng NTF-ELCAC nung panahon nga po ni Digong. Basta aktivista, rebelde yan. Yeah. So dyan talaga na bad trip itong si Attorney Pahilga. So sabi nga po ni Attorney Pahilga, no, I know him. I dare say he lied about his so-called deep involvement with the CPP-NPA. So ngayon, ang una kasing binabanggit dito ni Pahilga dito, pakita ko sa inyo, no? So Pahilga begins with with the claims of Celis, some of which were that he was a member of the Communist Party of the Philippines, New People's Army for 27 years, that he studied in UP Diliman in 1988, that he was recruited to the underground Kabataang Makabayan in September 1988, that he was deployed by the CPP to the Visayas where he was organizer in the UP Visayas, that he was deployed to the National Operations Command of the NPA in 2002 and worked until March 2015. So ngayon, ang sinasabi ngayon dito na claims nga po ni Ka Eric Celis na naging member nga po ng Operation Command, National Operation Command, si Ka Eric from 2002 to 2015. Na which is hindi totoo. Kasi meron po ako papakita sa inyo ebidensya na ito po ay hindi totoo. Okay? And then mga babae po kasi, ang sinasabi nga po kasi dito ni Ka Eric, siya daw po ay nag-aral sa UP Diliman noong 1988. So ang ginawa po natin kanina, nag-email po ako sa UP Diliman. Sana nga po sumagot. Yan. Nag-email po ako sa UP Diliman na sana sumagot sila na nag-inquire po tayo sa background nga po, academic background, kung nag-enroll ba talaga si Ka Eric sa UP Diliman noong 1988. Kasi ang sabi naman po kasi ni Pahilga, hindi totoo yan kasi nga po si Ka Eric ay nag-aral naman sa Western Visayas University. So medyo contradicting kasi ng konti. 'Di ba? O, sabi dito no, Pahilga knows Celis like a palm of his hand. Mr. Celis did not and never studied at UP Diliman. I know this because he was my classmate at West Visayas State University in 1988. So ang ginawa naman po natin mga kababayan, nag-email din po ako sa Western Visayas University para mag-inquire din naman po regarding sa academic background naman po ni Ka Eric sa Western Visayas University. So sana sumagot. Kasi kung mayroong sasagot dito, so malalaman natin kung sino sinungaling. 'Di ba? I think fair 'yon, 'di ba? So una, meron ng question sa academic background ni Ka Eric. Kasi sabi ni Ka Eric, 'di ba? Napanood ko siya isang beses eh. Matagal na 'yun eh. Sabi ni Ka Eric, alam ko 'yun, yung sabi ni Ka Eric ganito, no? Alam ko 'yan, yung nangyayaring recruitment sa UP. Alam ko 'yan. Kasi nag-aral ako doon. Sabi niya ganoon. Yun naman pala, hindi naman pala. Sabi ng Jobert Pahilga, sa Iloilo ka pala daw nag-aral at naging kaklase ka pa daw niya. And then mga babaeng kasi, ito pa.
Ang sabi rin kasi ni Ka Eric, di ba, siya daw po ay naging member daw po ng grupo na to, itong CPP, naging member daw po siya niyan from 2002 to 2015. Di ba? Sinabi niya kanina yun, di ba? Binasa natin kanina. Pero mga babaeng kasi, paano natin masasabi na nagtrabaho siya hanggang 2015, meron po tayong nakuwang dokumento from Human Resource Management Office po ng Iloilo. Ayan, no? Oh. Na siya po ay nagtrabaho po kay Mayor Mabilog from 2010 hanggang 2016. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, si Ka Eric, member ng grupong CPP-NPA, sabi niya, and then, nagtatrabaho siya sa Iloilo. So, conflict. Conflict, di ba? Oh, paano yan? Ito, ebidensya to. Ebidensya ito na conflict ito sa kiniklaims ni Ka Eric. O, dokumento ito from Iloilo City. Ayan, no? O, ano ba pangalan niya? Eric Celis ba talaga? O, Eric Celis talaga, no? Eric Celis talaga pala pangalan niya, no? Eric Celis. So, from 2010, sweldo niya 104,000, no? A year siguro to. A year ba to? Or a month? Laki, no? Malamang a month to a month. Tapos, 2010 hanggang 2016. So, contradicting. Si Ka Eric din po kasi ay, ito pakita ko sa inyo On August 7, 2016, President Duterte prominently mentioned Celis as a drug personality in Iloilo City and referred to him as Bayan Congressman Celis. During that time, President Duterte also mentioned the name of Mayor Mabilog as drug protector in Iloilo City. So mga kababayan kasi, inamin naman po si Ka Eric, nakasama po siya sa drug matrix. Inamin niya. At meron tayong video dito. Ito, panoorin nyo to Yung video ni Ka Eric na inamin niya na siya po talaga yung kasama sa drug matrix nga po ni Duterte noong 2016. At ngayon, tinanong siya dito ni Lacson at saka ni Tito Soto kung bakit nagkaganon. Pakinggan nyo maigi kung ano yung sinabi ni Ka Eric dito Nakakatawa kasi ito Panoorin nyo to. Pakinggan ninyo yung sinabi ni Ka Eric nung tinanong nga siya dito kung bakit siya naisama sa drug matrix nga po ni Duterte. Okay, sige. There was a Jeffrey Celis that used to be a spokesman for Mayor Jed Mabilog. Do you know him, Ka Eric? I was the spokesman of Mayor Jed Mabilog, and I was also mentioned in the narco list of the president. But I can explain if you will allow me. You were in the list of the narco list ni President Duterte. In 2016, because of the circumstances. Right. Mr. Chair, Mr. President, I was expecting for you to ask that, as if I was already expecting that you assume that you already know about me. Since hindi pa pala ninyo yan nalalaman, ako na ngayon ang naharap sa buong bayan in the Senate. My inclusion to the narco list to the President in 2016 does not negate all the truthful circumstances related to my involvement with the CPP and PNDF. That's number one. Number two, the inclusion to the narco list was part of a government project. And that circumstances emanated from my being part of an intel-operative. Matagal pa ako naging intel-operative ng NPA. Pwede na dito yun lahat discuss. Baka marami kasing katangahan dito pag yun ang angulo natin. I was included in that list because it was part of a government project para lansag at lansagin ang sindikato ng droga sa Iloilo City. It should not come out instead. But why did I decided to take the risk to face the Senate in the entire world? Kasi po sinunog ako ng mga kasama ko. That the source of NTF-ELPAC and the source of General Parlade is a narco list personality mentioned by the President. Kaya nga ako Eric Almendras sa matagal na panahon. I used the cover kasi po I am working in many instances in covert operations. At kasama po yan, hindi ko alam kung dito yan, but the inclusion to the list, the Director General, I cannot yet reconcile. Inclusion sa narco list, anong kinalaman mo sa movement? wala na ako sa movement nang nandun ako. Wala ka na nga, pero
bakit ka kailangan isama sa narco-list? Okay. Anong cover ang pinupulso nila ng gobyerno para sa sarili, para sa iyo, para isama ka sa narco-list? Eh kung natokhan ka, Okay. Yung point po, sir, verifying ko na po, nag-infiltrate po ako ng drugs. Not related. Kaya sa buhay ng pamilya ko ay nakataya kapag yan ay kakalkalin. Pero bakit lumabas yan? Sinunog po ako ng CPP and PNDF to discredit me and prevent me from coming out. Hoping that they can prevent me to testify all these things. Because matatakot ako. Sabi ko, no. and your handler was what you need. Never mind the name. Hidaya, Nika. Nakuha nyo mga kababayan. So, ang sabi ni Ka Eric, ito lang, hindi lang po nakarinig masyado kasi medyo pangit yung audio, no? Ang sabi ni Ka Eric, kaya ako nilagay dyan sa narco list kasi ito ay government project. Insider ako. Parang ganun pinapalabas niya. Para ma-infiltrate yung mga drug lord sa Iloilo. So, ang sabi ni Ka Eric, kaya siya naisama sa narco list para, di ba, para ito daw po ay government project para makapasok si Ka Eric sa mismong drug syndicate. And then, ibubulgar niya. Hindi ko talaga magets, no? Hindi ko talaga alam na ganun pala katanga yung tokhang ni Digong. Isipin niyo mga kababayan, anong klase yun? Anong klase yun? Sa tingin nyo ba, ganun ba katanga yung drug syndicate? Na kapag sinama ka sa narco list, papapasukin ka na nila sa sindikato nila at makakapag-initiate ka ng operation mo sa loob. And then, nung tinanong siya kung bakit siya lumabas, di ba kasi nga daw po yung NPA, binuking daw po siya. Anong klaseng roller coaster yun? Hindi ko talaga magets eh. Anong klase yun? Okay na yan. So, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, ito pa, no? Hindi lang naman po kasi yung Vera Files at saka yung dating kaibigan ni Ka Eric yung nagbanggit na siya po ay peking whistleblower. Pati rin mismo yung grupo ng komunista. Ano sabi dito? NPA disowns military whistleblower Ka Eric Celis. Di ba? Mismong spokesperson na mismo ng grupo na to. Sinasabi nila na hindi namin kilala yan si Ka Eric. At ang reason, ito ang reason, no? Eric Celis is a liar. His inconsistent stories, fabricated fact, and questionable track record as a drug personality and suspected mastermind in the extrajudicial killings of leftist personalities make him a fake government whistleblower. Sabi nga po ito ni Madlos, yung spokesperson nga po ng CPP, okay? Among Celis' lies, he says he was a member of New People's Army National Operations Command from 2002 until 2015. This is not only a blatant lie, but downright impossible. The rebel leader explained that the NPA's military structure prior to 2016 is entirely different and there was no NOC yet. So yung kiniklaim nga po ni Ka Eric na siya po ay member ng National Operation Command from 2002 to 2015, hindi po totoo yun kasi nga wala naman daw pong ganon. So paano siya magiging member kung wala pa namang ganong grupo? Sabi mismo yan ng spokesperson nga ng grupo na to. And then, at saka mga kababayan, yung sinasabi nga po ni Ka Eric na siya po ay member pa rin po ng grupo na to, itong grupo na to, kasi ayoko lang sabihin masyado, baka maban po tayo sa YouTube. Siya po daw po ay member niyan from 2002 until 2015. So ito na naman po ay magko-contradict sa dokumento po na to kasi from 2010 to 2016, siya naman po ay nagtatrabaho naman po sa Iloilo. Yan yung sinasabi ko eh. Sabit-sabit eh. Sabit-sabit mga kababayan. So ang nakakainis kasi dito mga kaisalitwise, 'di ba? Itong klaseng tao na to, na questionable yung mga claims, ito po yung tinatawag ni Sara Duterte na mga personalidad na nagsasabi po ng totoo. 'Di ba naalala niyo 'di ba nung kinulong si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy doon sa Congress.
Di ba naglabas na statement itong si Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, si Ka Eric Celis ay isa sa mga taong nagsasabi ng totoo. Paano nagsasabi ng totoo kung questionable at hindi niya masagot ng maayos yung mga binabato sa kanyang issue na siya po ay isang peking whistleblower. Di ba? Ayan ang sinasabi ko eh. Oh, kasi mga babayan, kung totoo naman talaga na whistleblower si Ka Eric, maniniwala naman po tayo. Yun nga lang po kasi sa mga claims niya, may mga question. At dapat po, yung mga question po na yan, dapat po, sinasagot po yan ng maayos. Hindi yan makukuha sa taong bayan ang huhusga. Hindi ganun yun. Di ba sabi niya kanina, di ba? Taong bayan na lang ang huhusga. Hindi ganun yun. Kasi magaling kayo manguto. So kayo ba, naniniwala ba kayo na peking whistleblower si Ka Eric? At ano rin masasabi nyo nga po dito kay Thea Tan na pati si Ka Eric na inis sa kanya. No, good job Thea Tan, no, good job.